Wika naman ni Lee na 600% na pagtaas, yan ay 3 beses sa kanyang shadow enhancement, at bootleg version ba ang gamit niya. Ngunit ipinahayag naman ni Xintian na mababa ang pangangatawan niya sa kanyang mga alagang hayop. Itinanong naman ni Lee kung totoo bang inferior pa siya dito at kung niloloko ba siya nito. At mabilis naman na umatake ang Shadow Drake Wyvern habang malalim ang iniisip ni Lee. Ngunit walang kahirap-hirap itong naiwasan ng ating bida sa kanyang pagtalon. Saad pa nito na hindi ba niya naiintindihan na mas malaki ang ibig sabihin ng mas maraming blind spot at sabay hinanda nito ang kanyang counter-attack. Agad naman niya itong hinagis sa Shadow Drake Wyvern habang ito'y nakatalikod. Sa kanyang ginawa ay nagtagumpay naman niya itong tamaan subalit hindi man lang ito nasugatan at naiwanan man lang ng bakas. Ikinabigla naman ito ni Lee dahil hindi man lang niya itong nasaktan at iniisip nito kung gaano ito kalakas. At kanyang sinabihan si Xintian kung ano ang naramdaman ng Shadow Drake Wyvern enhancement na sobrang defensive. Agara naman na sumagot si Xintian na kasalukuyang ito'y nagtitimpi pa dahil sa level ng power niya ay kinikiliti lang niya ito. Bahagyang nainis naman si Lee. At ginamit na rin niya ang shadow enhancement at inilabas nito ang 2 dagger sa magkabilaan nitong kamay. At pinalalahanan naman siya ni Xintian. Kung hindi niya ito mapaamo, ay hindi nito makukumpleto ang unang pagsubok. Sa sandaling ito ay umatake na si Lee, gamit ang kanyang shadow steps. At nagpapakawala ito ng malalakas na slash sa bilis nito ay nag-iiwan na lang ito ng mga after image. Ngunit sa kanyang mga pinapakawalan na atake ay hindi man lang nasasaktan ang Shadow Drake Wyvern na animoy minamasahe lang siya nito. Tumigil naman si Lee sa kanyang ginagawa dahil napagtanto nito. Hindi pa rin lubos na nasaktan ang Shadow Drake Wyvern. Sa oras na ito ay nakita ni Xintian si Lee, na ang kanyang shadow enhancement at shadow step skills ay medyo pulido na ngayon. Oras na para dagdagan ang kanyang pagpapahirap dito, at kanyang sinabihan ng Shadow Drake Wyvern kung ito ba ay nagugutom na agad naman napatingin ito sa kanya. At binulong nito na kainin niya ang nasa kanyang harapan dahil ang bagay na ito ay kanyang pagkain. Dahil dito ay natuwa naman ang Shadow Drake Wyvern, ikinabigla naman ito ni Lee dahil napansin niyang bigla itong naging agresibo. Sumigaw naman ng malakas ang Shadow Drake Wyvern hudyat para ito'y umatake. Agad naman sumugod ito at kanyang dinakma si Lee ngunit mabilis naman na nakaiwas ito at tumakbo. Sa itsura naman ng Shadow Drake Wyvern ay tumutulo ang laway nito dahil nasa sabik itong kainin si Lee. Kinabahan naman si Lee sa oras na ito, at kanyang sinabihan si Xintian kung nabakunahan ba ang alaga nito at bakit napakapangit at nauulol na ito. Agad naman sumagot si Xintian at ipinaliwanag nito na ubos na ang enerhiya nito ngayon, malamang na nakikita siya nito bilang isang pampalit na merienda para bumalik ang lakas nito. Habang umiiwas si Lee ay sinabi nito na napaka-unfair nito, at nararapat na lumaban nung sila ay nagsimula at kung pinahihintulutan ba siyang kumagit. Dahil ang kanyang gagawin ay paamuhin lang ito at bakit parang gusto siyang sakmalin ng buo. Ngunit sa sandaling ito ay napangiti si Lee at nakaisip ng paraan dahil nagugutom ito ay kanyang susubukan ito ang kanyang plano, at saksihan ang kanyang ultimate technique at agad nitong hinagis ang mga fried chicken sa Shadow Drake Wyvern. Dahil dito ay naagapansin nito ng Shadow Drake Wyvern ang kanyang hinagis. At ilang sandali lamang ay sinalo nito ang isa at sa pagkakataong ito ay ginamit ni Lee ang kanyang Shadow Spiderweb habang hindi sa kanya nakatuon ang pansin ng Shadow Drake Wyvern. Natuwa naman ang ating bida dahil umubra ang kanyang ginawang plano at ipinalandakan pa nito ang kanyang ultimate technique ay mas masarap pa ito kaysa sa kanya. Sa sandaling ito ay nagawang mahuli ito ni Lee at nawala na rin ang takot nito kanina na parang dito na siya mawawalan ng hininga. At biglang lumitaw ang system at ipinahayag nito na nakita ang Shadow Drake Wyvern na ito'y napaamo at nabigyan ng access ang unang palapag. Napahawak naman sa mukha si Xintian at hindi nito inaasahan ang pangyayari. Dahil binigyan lang ang alaga nito ng pagkain at agad itong napaamo sa labis nitong katakawan. At sa sandaling ito ay bumalik na rin sa dating laki ang Shadow Drake Wyvern at sarap na sarap ito sa pagkain. At ipinahayag pa ng system na nakuha ang pahintulot sa pagbibigkis ng gate ng prison at pag-activate. Ngunit sa itinanong naman ni Lee kay Xintian kung ano ang binding at activation permissions at para saan ang mga ito, agad naman ipinaliwanag ito ni Xintian na ang bawat fragment ay nagiging portal na konektado sa bilangguan pagkatapos makatanggap ng mga pandagdag sa enerhiya. Ngunit saad naman ni Lee kaya kung atali niya ang mga dimensional na fragment na ito,
Maaari niyang buksan ang mga portal sa kalooban, sa sinabi naman nito ay agad na sinang-ayunan ito ni Chintian. At wika pa ni Li na tulad ng isang mahusay na kasanayan mula sa unang palapag. Ang mga gantimpala mula sa susunod na 5 ay dapat na hindi ka panipaniwala, at sabay kinuha nito ang Shadow Drake Wyvern. Ngunit napangiti naman si Chintian at sinabi nito sa kanyang sarili. Nagiging cocky matapos dayain ni Li ang kanyang paraan sa pakikipaglaban sa pamamagitan sa unang palapag, at tingnan nila kung paano niya haharapin ang pangalawang palapag. At kanyang sinabihan si Li na subukan niya, dahil ang mga bantay ay mga steward at katulong lang ng tore. Pakiramdam niya gising na siya sa isang bagay, malamang na mas maraming hugis na mga halimaw. At habang sila ay papunta sa ikalawang palapag, ay sinabi ni Lee na kung ang unang palapag na alagang hayop ay nasa C rank na ang ikalawang palapag ay tiyak na hindi magiging simple. Ngunit wika naman ni Chintian, na kung hindi siya naniniwala sa kanya, ay maaaring tingnan niya muna ito at pagkatapos ay magpas siya. Parang wala talagang panganib at kasabay na rin ito na nakarating na sila sa ikalawang palapag. Agad naman silang nagtungo sa pintuan ay hindi nagdalawang isip si Lee na binuksan ito. At sa kanyang pagbukas ay hindi man ito nasindak sa kanyang nakita. Bumungad sa kanila ang mga halimaw. Na Thunder King Serpent na isang C-rank at Water Arrow Turtle na C-rank at Lava Minotaur na C-rank at ang unang nakalaban nitong humanoid monster na those Aberrants. Pinagpawisan naman si Lee dahil hindi madali ang kanyang haharapin dahil 4 ang makaharap nitong halimaw at isa pa ay puro mga C-rank ang mga ito. At kanyang sinabihan si Chintian kung ito ba ang sinasabi niyang lingkod ng tore. Sa sandaling ito ay sumugod ang mga halimaw ng sabay-sabay at mas dumami pa ito na ikinabigla ni Lee. Naging alerto naman ang ating bida. At kanyang naiwasan ang Thunder King sa pamamagitan ng kanyang Shadow Steps kaya tumama ito sa bato. Napalingon naman ito sa kanyang likod at ito'y pinagpawisan at masyadong marami ang halimaw na kanyang haharapin. At isa pa ay nakasealed pa ang entrance. At sa oras na ito ay nakahanda na ulit ang Thunder King na umatake anumang oras. Mas lalong kinabahan si Lee dahil umatake na ang Thunder King at siya ay sasakmalin nito. Halos makaihi naman sa pantalon si Lee at agad itong nakaiwas sa huling segundo dahil sa kanyang Shadow Step. Kung nagkataon daw na wala siya nito ay kanina pa siya namatay. Ngunit sinalubong naman siya ng 2 halimaw at nakahanda na rin ang Minotaur na hampasin ito. Ngunit ginamit naman ni Lee ang Shadow Enhancement para madagdagan pa ang bilis nito sa kanyang Shadow Steps. Subalit hindi na nagawang umatake pa ang Minotaur dahil mabilis na nakalayo si Lee at nakita nito ang bukas na tarangkahan kaya agad itong nagtungo doon. Sa bilis naman ng ating bida ay agad itong nakapasok sa loob at agad nitong isinara ang pintuan dahil hinabol pa rin siya ng mga halimaw. At sandaling ito ay tuluyan ng naisara ni Lee ang pintuan at makikita naman natin na labis itong napagod. Habang ito'y hinihingal at kanyang sinabihan si Chintian na sinadya niya ito, at ito'y nagsisinungaling tungkol sa kanila bilang mga lingkod ng tore. Dahil dito ay ngumiti ng nakakaluko si Chintian at ipinahayag nito na hindi siya nagsinungaling sa kanya na sila ay talagang mga servants ng tower dahil mahina lang ang kakayahan nito. At itinanong naman ni Lee na sabihin sa kanya kung ano ang kakayahan ng mga halimaw na ito. Agaran naman itong sinagot ni Chintian, na ang lava ay nagpapalabas ng pag-init. At ang Thunder King naman ay nagpapalabas ng electricity. Pati ang Water Arrow ay isang mapang floors. At ang those Aberrants ay mga kakaibang trabaho sa paglipat ng mga bagay. At biglang lumitaw ang system na ipinahayag nito na ma-detect na may isang A-rank ang parating sa kanyang silid. Dahil dito ay nagtataka naman si Lee kung sino ang taong ito na siya ay gambalahin lalo't meron siyang pagsubok ngayon. At nakita nito sa labas si Qin Shaoxiang at ang anak nito na si Qin Xin at wika pa nito kung bakit sila napunta dito sa ganitong oras. At ilang sandali lamang ay nag-usap naman ang tatlo. At sinabi ni Qin Shaoxiang sa ating bida, na narinig niya kay Qin Xin na gusto niyang harapin ang Black Panther Gang. Agad naman sumagot si Lee na oo. Dahil sinimulan na siyang puntiryahin ng Black Panther Gang, at sa halip na pinipilit na ipagtanggol ng iba, ay mas mabuting siya na lang ang magkusang gagawa ng aksyon. Ngunit ipinahayag naman ni Qin Shaoxiang, na siya ay paulit-ulit na ginugulo ng Black Panther Gang ang teritoryo niya sa Dragon Gate, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. At alam ba ni Lee kung bakit hindi siya gumagawa ng aksyon? Ngunit sinabi naman ni Lee kung natatakot ba siyang masira ang balanse.
Agara naman na sumang-ayon si Qin Xiaoshang dito, at ipinaliwanag nito na pinapanatili ng tatlong malalaking kapangyarihan sa Haicheng ang isa't isa. Kinokontrol ni Wu Tianzhou ang politika ng lungsod bilang alkalde, sa madaling salita ay kontrolado ng Ning Donghao ang ng group ang ekonomiya. Habang nagtataglay si Qin Xiaoshang ng lakas na pangalawa lamang sa kanila sa politika at ekonomiya. Kaya kahit na hinahamak nito ang Black Panther Gang, taon ng pambubuli at pangingikil, hindi siya makagalaw laban sa kanila maliban kung lumayo sila. Kung sasalakayin niya ang Black Panther Gang, baka pilitin nito sina Ning Donghao at Wu Tianzhou na magkampihan laban sa kanya. Ang isa pang posibilidad ay baka magpahina sa kanila ito ni Ning Donghao sa isa't isa. At baka si Wu Tianzhou na ganap na magkontrol ng ekonomiya. Dahil dito ay sinabi ni Li Yi, na kaya sinasabi nito na ayaw niyang direktang madamay ang pamilyang Qin. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Qin Xiaoshang bagkus ngumiti pa ito. Bigla naman itong tumayo at hinawakan sa balikat si Li Yi. At kanyang sinabihan ito, na hindi at gusto niyang bumuo sila ng bagong paksayon para hawakan sila. Agad naman nakuha ito ni Li Yi kung ano ang binabalak ni Qin Xiaoshang na gusto niyang maglaro ng proxy war. Namangha naman si Qin Xiaoshang dahil agad nitong nalaman ang ibig niyang iparating sa kanya. At dagdag pa nito na magbibigay siya ng pondo at tauhan, at silang dalawa ni Qin Siin ang magsasegowa. Dahil sa ganitong paraan ang dalawang pamilya ay hindi maglalakas loob ng padalos-dalos, kahit mabigo sila, ay kaya niyang pumejitin at protektahan silang dalawa. Ngunit ngumisi naman si Li Yi at kanyang sinabihan si Qin Xiaoshang, na para isipin ito na pinlano ito ng lubusan sa magdamag ay isang kahanga-hanga. Subalit agad naman sumagot si Qin Xiaoshang na kung hindi dahil sa pagpipilit ng anak nito na harapin ang Black Panther Gang sa kanya ay hindi siya mag-aabala tungkol dito. At naiyak pa nitong itinanong kay Li Yi kung ano bang klaseng spell ang ginawa niya sa kanyang anak kung bakit ito nagkakaganito. At ipinahayag pa nito sa kanyang isipan na gumagastos siya ng pera at mga mapagkukunan. At maaaring mawala pa ang kanyang anak na babae sa kanya. Ito ay isang kaayla-hilakbot na pakikitungo, marahil ay dapat niyang paalisin si Qin Siin at atali ang batang si Li Yi at ito'y itapon siya sa malayo. Sa kanyang sinabi ay ikinabigla naman ito ni Li Yi dahilan para manlaki ang mata nito. Ngunit kabaliktaran naman ang naramdaman ni Qin Siin at ito'y nagtindig ang tinga nito at nainis. Sa oras na ito ay pinagpawisan si Li Yi at hindi alam ang sasabihin nito at wika na lang nito sa kanyang sarili. Na si Chairman Qin Xiaoshang ay maaari niyang panatilihing hindi gaanong halata ang kanyang panloob na monologo. At sa sandaling ito ay itinulak ni Qin Siin ang kanyang ama palabas ng kwarto dahil nakakahiya ito sa kanyang pinagsasabi na walang kabuluhan. Sa labis naman na inis ni Qin Siin ay ibinaling nitong isinara ang pintuan. At sinabihan niya si Li Yi kung ano ang kanilang plano sa susunod. Natuwa naman si Li Yi. At sarkastiko nitong sinabi, na tanggapin ang mga misyon, bawat available na dimensional na rift mission, at kanilang bibisitahin ang bawat dimensional na rift sa Haicheng. Sa narinig naman ni Qin Siin ay natuwa ito at siya na ang mag-aayos tungkol dun. Dahil dito ay ngumiti si Li Yi at nakaisip na ito ng plano. At sa sandaling maitali niya ang mga fragment na ito, at ito na ang pinakamadilim na oras ng Black Panther Gang. Kinabukasan ay ipinakita nila Qin Siin at si Duan Ao kay Li Yi ang kanilang mga kinuhang tauhan. At nagsaad si Qin Siin na ang lahat na ito ay maingat na piniling mga tauhan, sila ay magiging mga miyembro ng Shadow Faction sa ilalim ng utos ni Li Yi. Ngunit nagtataka naman ang ating bida dahil ngayon lang nito narinig ang Shadow Faction. At sa kanilang paglabas ay agad naman silang binati ng mga ito. Ipinaliwanag naman ito ni Qin Siin kung saan niya nakuha ang Shadow Faction dahil naantala siya sa pagpili ng isang pangalan, kaya pinangalanan niya ito sa kanyang kakayahan, at kung nagustuhan ba ito ni Li Yi. Agad naman sumagot si Li Yi na nagustuhan niya ito. Sa sandaling ito ay ginamit ng ating bida ang kanyang Shadow Eye at isa-isa nitong sinuri ang mga tauhan na kanilang kinuha. At nakita nito na lahat sila C-ranks. At ito ay magiging isang makabuluhang puwersa kahit saan. Ngunit itinanong naman ni Li Yi kung bakit silang lahat ay naka-face mask. Ngunit mariin naman na sinabi ni Qin Siin na upang protektahan ang kanilang mga pagkakakilanlan mula sa mga banta. At isa pa ay mukha silang cool tignan. Subalit saad naman ni Li Yi na sigurado ba siyang ayaw nitong ipaalis ang kanilang face mask dahil daig pa nila ang artista kung magtago ng mukha.
Sumagot naman si Chin Si ng oo at sinabi pa nito kung ano ang kanilang susunod na hakbang. At sarkastiko naman na sumagot si Lee, na ang kanilang unang hakbang ay kukuhanin nila ang mga trabaho nila, aagawin nila ang bawat komisyon mula sa Black Panther Gang. Ngunit wika naman ni Chin Si na napakaraming trabaho kung kaya ba nilang panghawakan ito. Naging seryoso naman si Lee at sinabihan niya si Chin Si na huwag siyang mag-alala. Ang mga mahahalaga lang ang kukunin nila, at may mga plano siya sa mga iba.